Diyos at nandito kayo. Batiin niyo muna yung kapatid ng magandang umaga. Magandang umaga. Batiin niyo, salamat sa Diyos at nandito ka. Salamat sa Diyos na nandito ka. Tayo po ay magsimula sa panalangin. Tayo ay manalangin. Maraming Diyos, maraming salamat po na pinagkalooban niyo kami ng kaligtasan. Buhay na walang hanggan. Maraming salamat po na sa dugo lamang ni Jesus kami maaaring makalapit sa inyo at makapagsamba sa inyo, Panginoon. At maraming salamat po na ibinigay niyo po sa amin ang inyong mga salita upang maunawaan namin ang iyong kalooban para sa aming buhay. O banal na Espiritu, kayo po ang maging aming guro at sa aming pakikinig, Panginoon, bigyan niyo po kami ng pananampalataya na tanggapin ang katotohanan na nais mo pong sabihin sa amin. Nawa po ang aming puso ay maging mapagpakumbaba upang maunawaan po namin ang aming kahinaan at kasalanan at upang po kami ay manumbalik sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong wagas na pag-ibig para sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. No? Ngayon po ang last day ba? Closing ng Olympics. Nanood po ba kayo? Ang Pilipinas, meron po tayong 2 gold at 2 bronze, no? Wala tayong silver. 4 na medal po ang naipon natin sa Olympics. Marami po nagsasabi, sayang kasi magaling sana yung mga Pilipino, kaya nang walang budget, no? Ang government para sa sports, no? Kung meron, ang number 1 mo siguro China, no? Kasi sa China, baby pa lang. Tinitrain na para maging Olympian. Nanood pa kayo o hindi? Hindi, kasi pinahapon tayo. Nakakalaki yung mag-Olympics, no? Pero, meron akong isang sport na paborito po ako sa Olympics. Ang tawag po doon ay synchronized swimming, no? Inaabangan ko yan sa Olympics kasi sobrang galing at sobrang gandang panoorin. Nakapanood na ba kayo? Synchronized swimming. Ang nanalo po ngayong Olympics ay ang China. Panoorin niyo po yung performance nila. Sobrang galing, no? Kasi wala po nilang hanggang nagkamali, no? Lahat sila ay sabay, no? Ngayon po, na tayo ay nag-aaral ng Biblia, isang idea po yung imahe po yung pumasok sa aking isip. Hindi po ba napakaganda kapag sabay-sabay po silang kumikilos? At isang tao lang yung mag-decide o magkamali. Ang pangit na po, masisira po yung kanilang buong routine. Ganun din po pala sa ating buhay, Kristiyano. Hindi po ba ang ganda kapag yung buhay natin ay synchronized doon sa salita ng Diyos o sa kalooban ng Diyos sa ating buhay? Di ba napakaganda kapag nasasabayan po natin yung kalooban ng Diyos sa ating buhay? At sa oras po na nagdesisyon tayo sa ating sarili na tumalikod dun sa kalooban ng Diyos, ano pong nangyayari sa buhay natin? Nagiging maganda pa ba? Hindi na, no? Parang nagiging magulo at bakit? Pag-iisipin niyo po ang Christian. Sabi niyo nga, Christian. Ano pong picture ang pumapasok sa inyong isip pag sinabi ng Christian? Katulad po ba ng mga ibang reliyon, ang ating mga rituals na ginagawa araw-araw? Ayun po ba ang pumapasok sa inyong isip pag sinabing Christian? Opo, hindi po. Sa palagay ko, hindi po, no? Kasi para sa mga Kristiyano, ito po yung nais ng Diyos sa ating buhay. Hindi ang mga ritual, yung sumisimbolo sa ating pagkatao. Kundi sabi niya sa Biblia, sa aklat ng Roma 8:29, pwede po ba ang tulungan basahin? Sapagkat sa mulat-mula ay alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng kanyang anak. Sa gayon, siya ang naging panganay at lahat ng maraming mga kapatid. At sabi naman sa 2 Corinto 3 verse 8, at ang kaluwalhatian niyan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Ano pong imahe ng isang Kristiyano? Ang Kristiyano po ay ang isang taong kalarawan ni Jesus. Pinabago po tayo ng Diyos upang maging katulad tayo ni Jesus. At ito rin po yung sabi kanina, no, sa aming memory verse sa Sunday School. Sabi doon, Efeso 5:24, 5:24, at ang dapat nyong isuot ay ang bago nyong pagkatao na ginawang kalarawan ng
Diyos. No? Kung meron pong image dapat ng mga Kristiyano, ito po ay ang maging kalarawan ni Kristo. Naunawaan niyo po ba? Tingnan mo nga yung katabi mo kung kamukha niya si Kristo or si Jesus o hindi pa, no? Siguro hindi pa, no? Ang ating Panginoong Jesus, niligtas niya po tayo upang tayo ay bigyan niya ng bagong buhay. Tama po ba? At ganun din po ang bayang Israel, no? Sa Old Testament. No? Sa ating binabasa mula sa aklat ng Jeremias, makikita natin ang bayang Israel. Habang patuloy po silang tinutulungan ng Diyos, ginagabayan ng Diyos, mas ano pong ginagawa nila? Mas patuloy po silang lumalayo, tumatalikod, no? At naglalakad ng kabaligtaran ng kalooban ng Diyos para sa kanilang buhay. Katunayan, ang ating message, ang title po ay The Final Message. Hindi po ito ang final message ko, no? Kunin ako ni Lord bukas. Pero ito po yung final message, no? Ni Jeremias sa mga tao sa Juda. Sa panahon na ito, sila po ay nasa Egypt. So marami pong nagsasabi na marahil si Jeremiah din po ay namatay na, no? Doon sa Egypt. Sabi po sa verse 1, si Jeremias ay kinausap ni Yahweh tungkol sa mga Hudyong nanihirahan sa Egipto, sa Migdol, sa Tapnes, sa Memphis, at sa lupain ng Patros. Ang sabi kasi sa kanila ng Diyos, sasakupin na kayo ng bansang ano? Babylon, no? Babylon, kailangan kayong sumuko sa kanila. Pero anong desisyon ng mga tao? Hindi. Kami ay tatakas at pupunta kami sa Egypt. Kaya marami po sa kanila ang tumakas sa Egipto at pinilit po nilang dalhin si Jeremiah. Sinabarin po nila doon sa Jeremiah. So mula sa Judah, pumunta po sila. Ano yung nabanggit sa verse 1? Migdol, Tapnes, nandiyan po sila. At lumipas po yung mga panahon na nanirahan na rin po sila sa bansang Egipto. Umabot na po sila dito sa pinaka-taas sa lugar ng Patros. At ang huling mensahe ni Jeremiah ay para sa mga tao nasa Egypt or nasa Egypto. Sabi po ni Jeremiah sa verse 4, basahin po niyo. Gayon ba, tuloy kong sinugo sa inyo ang aking mga lingkod na propeta. Sinabi nila sa inyo, huwag ninyong gawin ang kasuklam-suklam na bagay na yan. Yan. Sabi ni Jeremiah, patuloy kong pinadala sa inyo ang aking propeta upang ipahayag ang aking kalooban. Sa English po lang sabi, no? Again and again, I sent my servants, the prophet, who said, do not do this detestable things that I hate. Ang nais pong ipakita ni Jeremiah sa kanyang mensahe, una, ang Diyos po ay persistent o nagpapatuloy na magpahayag ng kanyang salita at katotohanan. Siguro po no, sa lifetime ni Jeremiah, napakahirap po ang kanyang pinagdaanan. Kasi ano pong trabaho ni Jeremiah? Siya isang propeta. Anong kalooban ng Diyos para sa isang propeta? Ipahayag ang kanyang katotohanan, ang kanyang salita. So si Jeremiah, buong buhay niya, yun po ang kanyang ginawa. Pero nagbunga ba? Nagbunga ba yung ginawa ni Jeremiah o hindi? Parang walang bunga, no? Kahit na napakarami niyang pinagdaan ng paghihirap, ang mga tao, hindi po sila tumalikod sa kanilang kasalanan. Sa katunayan, tumakas po sila papuntang Egypt. Pero ang sabi ng Diyos, paulit-ulit, again and again, pinapadala ko ang aking mga propeta. Kayo ba gusto niyo ng paulit-ulit na sermon? Sino dito nalilindi din sa kanilang nanay pag paulit-ulit? Ulit-ulit na, alam ko na, kabisado mo na, pwede mo nang i-record. Tama ba? Pero, uulitin po ba ng Diyos yun or ng magulang natin kung sinunod natin? Hindi na sana, no? Kaya lang dahil hindi po tayo sumunod. Ganun po katsaga ang Panginoon na itama ang ating mga buhay. Alam niyo po na, alala ko no, sa akin, meron po akong prinsipyo na hanggang 2 sabi. Para po sa mga estudyante, mga nakabata akong pinsan o sa mga youth, hanggang 2 sabi. Hindi ko po sinasabi sa inyo, pero ito po yung aking prinsipyo. Pag kinausap ko po kayo isang beses, at hindi kayo nakinig, okay lang. Isa pang beses, kakausapin ko kayo. Pero sa 2 beses, at hindi po kayo sumunod, hanggang doon na lang po.
ibig sabihin, na-realize ko na meron po kayong sariling opinion at sariling desisyon. At hindi niyo na po ako ulit maririnig tungkol sa bagay. Okay. Ako na po yung mag-a-adjust. Ibig sabihin, hanggang dito na lang. Wala na po akong pangatlong. Pero naisip ko po, sabi ng Diyos, no, ang Diyos sobrang haba ng kanyang pasensya at pagkasaka. Kasi paulit-ulit niyang tinatawag ang bayang Israel pabalik po sa Kanya. Ganun din po tayo, no? Tinatawag tayo ng Diyos na bumalik sa Kanya at sa katotohanan sa pamamagitan po ng Kanyang salita. Ang Biblia. Kaya nga po, no, sa ating simbahan, meron po tayo mga Bible program. Tama ba? At sa amin po kahapon, sa mga youth, ang tanong ko po, kailan nyo naaalala ang Diyos? Eh, sumagot mo na, naaalala ko ang Diyos pag nagbukas ako ng messenger. Tama ba? Kasi, ando na, no? Ang daming message about quiet time, memory verse, no? At yung isa, naalala ko po ang Diyos pag nag-send lang po kayo ng Bible reading, no? At sa katanayan, yung iba, nahihirapan. Hindi madali, no? Sabi nga, may quiz tayo bukas. Sabi ng mga estudyante, may quiz sa school. May quiz pa rin sa linggo, no? Paulit-ulit, kailangan ko ba itong gawin? Pastor ba ako? Hindi naman ako pastor, no? Pero ang nakakalungkot po, no? Meron po tayo mga miyembro sa ating simbahan na matagal ng panahon ay nasa kasama po natin. Pero, kailanman, hindi po sila sumubok na magbasa ng Biblia o makisali sa ating programa. Every year, paulit-ulit lang po ang ating programa, pero kahit isang attempt, wala po silang ginawa na lumapit sa salita ng Diyos. Pero pagdating ng pagsubok, magtatanong, bakit ang hirap ng buhay ko? Bakit hindi ako nagbabago, hindi nagbabago ang buhay ko? Tanungin ko po kayo kung bakit? Dahil ang Diyos, persistent siya sa pagpapahayag sa inyo ng katotohanan. Kayo po ba ay gumagawa ng effort para siya ay pakinggan? O hindi? Ang Diyos persistent, no? Tayo po ba handa tayong pakinggan ang kanyang salita? Ano pong sabi sa Psalm 119 verse 105? Kanta yan, di ba? Sino kakanta yan bukas? Ay, sa next Sunday. Your word is a light. Ano sabi niya? Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Ang salita ng Diyos, no, ang gumagabay sa ating daraanan, sa ating buhay. Sino po dito, pag pupunta sa church, may kasabay lahat? Wala kayong kasabay? Mag-isa lang kayo. No? Nung Friday po, nakita ko si Ate Tess doon sa grid. Ate Tess, ginagawa mo dito? Nag-aantay ng kasabay. Papunta sa church. Sabi ko, pwede naman po kayo. Oo, na kaya po kami ay nagsabay. Alam niyo po, ang mga tao, pag tayo po ay naglalakad, sa umpisa hindi po tayo magkasabay. Pero, para sa gitna, kung papansin niyo, yung speed po at yung step natin ay nagiging synchronized o magkasabay. Mamaya pag umitin, tingnan niyo. No? So, umpisa hindi po kayo magkasabay, pero, bandang huli, kung napansin niyo na po ba yan? Magiging sabay-sabay na kayo ng lakad. Kahit ipilit nyo, hindi na po kaya, no? Nagiging sabay po kayo ng lakad. Kasi sabi daw po, humans have a natural tendency to synchronize their movements with others. Kapag meron po kayong kasabay, hindi nyo po naiisip na yung dalaw niyo po ay sumasabay din po sa kanilang kilos, no? Sa kanilang pace at sa kanilang rhythm. Ganon din po sa pagnanonood ng concert mo. Una, yung palakpak hindi sabay. Pero ganda ko na yung mayari. Nagiging sabay. Ganon daw po pala ang mga tao na actually, no? Nagiging kasabay po natin, no? Yung ating araw-araw na kasama o yung ating sinasabayan. So, tayo rin din po yung synchronization din po daw ng mga tao ay nagpapakita ng ating connection sa isa't isa. Kaya nga po, pag tayo po ay nagbabasa ng Biblia, ng katotohanan ng Diyos, inaalam natin yung kanyang kalooban, para po tayong lumalakad kasama ang Diyos. Tama po ba? Tayo po ay kasama lumalakad kasama ang Diyos. Kaya habang nag-e-effort po tayo na lumapit sa salita ng Diyos, ano po mangyayari? Ano yung picture natin kanina? Synchronized? Singing, no? Habang po tayo
patuloy na lumalakad sa salita ng Diyos, hindi natin namamalayan. Ano mangyayari? Kasabay na natin, nasusundan na natin yung kalooban ng Diyos sa ating buhay, no? The more po tayo na lumalapit sa salita ng Diyos, the more natin matatanggap yung kanyang pag-ibig at pagpapala sa ating buhay. Ano pong pangalan ng ating simbahan? Light of Life. Ano pong pangalan? Sino nakakaalam ng saan nanggaling yung verse ng Light of Life Church? May ano daw, pangalawang santok ng ulam. Light of Life sa John 8:12. Babasahin po natin ang masabi sa John 8:12. When Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Sa Tagalog, muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalapas sa kadiliman. Ano po kalooban ng Diyos para sa atin? Na tayo ay di na lumakad sa kadiliman, kundi sa liwanag ng Diyos, sa katotohanan po ng Diyos sa ating buhay. Kapag po tayo ay lumalapit sa salita ng Diyos, ang Biblia, nagbabago rin po ng ating lakad. Tama po ba? Kaya kung hindi po tayo naglalakad kasama ang Diyos, kasama ang katotohanan, sino po ang kasama nating maglakad? Ano yung tanong dito? Are you walking ba? Are you walking with Jesus? Kung hindi po kayo nagbabasa ng Biblia at hindi po kayo nag-join ng Sunday worship at sa puso niyo wala ang Diyos, ano po kasama niyo maglakad? Ano po ba kabaliktaran ng katotohanan? Kasinungalingan or lies. Sino po ang hari or prinsipe ng kasinungalingan? Si Satan. Tanong po, sino po ang kasama niyo maglakad? Alam niyo po si Jesus, kausap niya yung mga Pariseo at sabi ng mga Pariseo, kami ay anak ni Abraham. Pero sila yung mga tao hindi kumikilala kay Jesus. Kaya anong sabi ni Jesus sa kanila? Sabi sa chapter 8, sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong Ama, inibig sana ninyo ako sapagkat sa Diyos ako nanggaling. Hindi ako napalit sa sarili kong kagustuhan, kundi sinuko niya ako. Bakit hindi niyo maunawaan ang sinasabi ko? Hindi ba ito dahil sa ayaw ninyong tanggapin ang itinuro ko? Ang diablo ang inyong ama. At ang gusto niyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Kasi wala pa sa ay mamamatay tao siya. Hindi siya pumari sa katotohanan kailanman sapagkat walang umuang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan sapagkat siya ay sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Kayo po ba ay lumalakad sa katotohanan ng salita ng Diyos? Kung hindi, sino po kasama niyo maglakad? Naisip niyo po ba? Sino po yung kasama niyo maglakad? Tandaan po natin, no? Sabi ni Jeremiah again and again, God is calling you, no? Tinatawag kayo ng Diyos na magbalik loob sa Kanya. Para po makalakad po tayo sa katotohanan, dapat po natin ang ating Biblia. Sa umpisa po mahirap, tama ba? Pero pagpatuloy po tayong nag-effort at nanalangin at nagtiwala sa Diyos, ano katulad ng paglalakad? Natural, makasabayan po natin yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Naunawaan niyo po ba? Tanongin niyo yung katabi niyo, sino kasama mo maglakad? Sinong kasama mo maglakad? Isipin po natin, pag-isipan natin, sino yung kasama natin sa paglakad ng araw? Balikan po natin yung kwento ni Jeremiah, no? Ito po ang panahon ng exile, no? Nasakop na sila ng Babylon at sinabi sa kanila ng Diyos, ang dahilan kaya ito nangyari ay dahil sa inyong mga kasalanan, pagsuway at pagsamba sa mga Diyosan. Pero ano po sinagot ng mga tao sa verse 5? Sabi nila, basahin naman ninyo, subalit hindi sila nakinig, hindi
Hindi nila pinagsisihan at nililikuran ang kanilang kasamaan at patuloy din silang nagsunog ng handog sa mga Diyos-Diyosan. Kahit paulit-ulit na po nilang narinig ang mensahe ni Jeremias o ng Diyos, hindi po sila tumalikod o langit. At sabi po ng verse 9 to 10, basahin po dito sa Biblia, nakalimutan ba ninyo ang kasamaang ginawa ng inyong mga ninuno, ng mga hari at ng kanilang mga asawa, ang mga ginawa ninyo at ng mga inyong asawa sa lupain ng Juda at sa lansangan ng Jerusalem? Sabi sa verse 10, hanggang ngayon, hindi kayo nagpakumbaga o natakot man. Hindi sumunod sa aking utos at mga tuntunin ibinigay sa inyo ng inyong mga magulang. Sabi ni Jeremias, hanggang ngayon, hindi man lang kayo tumugon. Hindi man lang kayo nagpakumbaga. Hindi man lang kayo sumunod sa akin. Alam niyo po ang ginawa nila pagdating nila sa Egypt? Ano po sa kanila yung ginawa nila? Sila ay sumamba sa mga Diyos, Diyosan. Kung ano pong dahilan, kung bakit sila nasa Egypt at nasa Babylon ngayon, inulit lang po nila, no? Kung gaano ka-persistent ang Panginoon na ilapit sila sa katotohanan, ganoon din po sila, no? Patuloy na lumalayo sa Diyos. Anong sabi niya sa verse 9? Nakalimutan niyo na ba? Ayun po ang problema po natin, tayo po ay nakakalimutan. Nakakalimutan natin yung ating mga nagawang mali na hindi po natin dapat ulitin. Nakakalimutan natin yung ating mga kasalanan. At kapag nakakalimutan po natin at hindi po natin inaalala ang mga yun, ano pong mangyayari? Uulit-ulitin lang po natin ang ating mga kasalanan. Ano po nangyayari sa bayan ng Juda? Kahit na po sila ay pinarusahan na ng Diyos, patuloy pa rin po sila sa kanilang pagkakasala. Pag tayo po ay nagpatuloy sa ating kasalanan, ito po ay ating ipapahanga. Alam po, nung nagbasa po tayo last month na aklat ng awit, isa pong Proverbs yung nag-mark sa akin. Sabi po ng Proverbs 26 verse 11, as a dog returns to its vomit, so fools repeat their own. Ang taong nananatili sa kanyang kahangalan ay tulad ng aso, ang sariling suka ay dinahalikan dito. Kanina may aso tayo dito, no? Ang aso, no, kahit sinuka na, ang kakainin ulit, no? Ganun din po ang tao, hindi tumatalikod sa kanilang pakasalanan. Kaya ano po yung sabi ni Jeremiah sa mensahe niya? Sins, destruction, and life. Kasi sabi niya po dyan, ano po ang bunga ng kasalanan? Sabi ng Biblia, for the wages of sin is death, no? Kaya, anong bunga ng kasalanan sa ating buhay ay kapahamakan. Kaya ang sinasabi po ng Diyos sa atin ngayon, hanggang kailan ka magpapatuloy sa iyong kasalanan at sa iyong pagsuway. Narinig mo na ang mensahe ng Diyos. Narinig mo na ang katotohanan. Ang Diyos persistent siya. Patuloy siya nagpapahayag sa iyong buhay. Hindi ko po alam ang inyong buhay, pero alam po ng Diyos. Alam ng Diyos na sa iyong buhay ay meron kang kasalanan na paulit-ulit mo ginagawa. May mga bagay ka na hindi kayang bitawan. Kahit alam mo na hindi ito kalooban ng Diyos para sa iyong buhay. At nandito po ngayon sa church, pero pag uwi mo, kalimutan mo na yung ating pinag-usapan. Kung hindi mo alam kung ano ang kasalanan, ano pong sabi ng Biblia? Sa aklat po ng Galatians, chapter 5:19 to 21. Hindi may kakaila ang mga gawa ng kamay. Pakikiapid, kahalayan at kalaswaan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukunang, pagkaupuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakamahaba-hagi, pagkaingit, pagpatay, pagdalasing, walang habas na pagsasaya, at yung pang katulad nito. Muli ko kayo binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa karaan ng Diyos. At isa pang paliwanag ng Diyos sa kasalanan, no? Ang kasalanan, ito yung mabuti mong gawin na alam mo, ngunit hindi mo ginagawa. No? Kaya dapat mo, no, si
Jeremiah, sabi niya, kayo ay nagpapatuloy sa inyong mga kasalanan. Nagiging matigas ang inyong puso. Pero hindi niyo ba alam kung ano ang hinudulot ng kasalanan sa inyo? Sabi niya po sa verse 7 and 8, ngayon, sinasabi ni Yahweh, makapangyarihan sa lahat ang Diyos ng Israel. Bakit niyo ginagawa ang kasamaang ito? Nais ba ninyong mamatay ang mga lalaki at babae, mga bata at sanggol? Nais ba ninyong lubusang maubos ang mga taga-Juda? Bakit ninyo ako ginagalit sa pamamagitan ng inyong pagsamba at pagsunod sa handog sa mga Diyos-Diyosan sa Egypto na inyong tinatahanan? Nawasak ninyo ang inyong sarili at kayo'y magiging tampulan ng pagkahamak at pagsuka sa lahat ng bansa. Anong sabi ni Jeremiah pag tayo po ay nagkakasala? You are destroying yourself. Ginawasak mo ang inyong sarili. Si Satan, siya ay sinungaling. Tama ba? Nabasa natin, no? Siya is Prince of Life. Kapag tayo po ay nagpapatuloy sa ating kasalanan, akala natin, okay lang. Kasi wala naman pong nangyayari sa atin. At okay lang, mahina talaga ako at papatawarin naman ako ng Diyos. Pero ano bang sinasabi ng Biblia? Na ang kasalanan, hindi lang natin pinagalit ng Diyos, kundi sinisira rin natin ang ating sarili. Ang ating buhay. Kaya nga po, tingnan natin ang ating sarili. Ano po yung mga habit natin? Ano po yung mga ginagawa natin o pagsuway natin? Na hindi na po natin namamalayan. Sinisira po natin ang ating mga sarili. Nakikinig po ba kayo sa salita ng Diyos? Nalalaman ng Diyos ang inyong buhay. At tandaan niyo sinungaling si Satan. Huwag niyo pong isipin na baliwala ang ating mga pagsubok. Dahil ito po sa bandang huli at ating ikapapahamak. Ano pong sabi ng Galatians? Chapter sa English, you will destroy yourself. Galatians 6, 7 to 8. Basahin po natin ang malakas. 1, 2, 3, go. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ng Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang nagtatanim para sa sarili niya naman ay aanin ng pagkakulong mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa Espiritu ay aanin ng buhay na walang hanggan. Kung ano po ang iyong tinanim, ang iyon po ang inyong aanihin. Sabi ng verse, no, God is not mocked. Hindi natutuya ang Panginoon. At kapag usapang kasalanan, no, yung iba lumalabas sa church, no, parang ayaw na nating makinig kasi hindi po tayo komportable, no. Kaya naisip ko na napakahirap pala ng buhay ng isang propeta. Kasi kailangan niya i-confront yung mga tao sa kanilang pagsuway at sa kanilang mga kasalanan. Pero ano po ang salita ng Diyos? Ito ay katotohanan at hindi po nagbabago ang katotohanan. Kaya huwag po tayong maniwala sa kasinungalingan ng kaaway. At pangatlong bagay po na nais kong sabihin na mensahe ni Jeremiah ay God's first stand. No? Habang nagpapahayag si Jeremiah sa mga tao, ano nabibigil natin pag tungkol sa kasalanan? Uncomfortable tayo, no? Parang ang bigat. Pero ano pong reaction ng mga tao nung narinig nila si Jeremiah? Sabi mo sa verse 16 to 17, hindi namin pakikinggan ang sinasabi mo sa amin sa ngalan ni Yahweh. Sa halip, gagawin namin ang lahat ng aming ipinangako sa aming sarili. Magsusunod kami ng handog sa reyna ng kalamitan. Mag-aalay kami ng handog na alak para sa kanya. Gaya ng ginawa ng aming mga ninuno, mga hari at mga pinuno, at gaya ng ginawa namin sa mga lungsod ng Juda at sa mga lansangan ng Israel. Noon ay isagana kami sa pagkain, kaya pa kami at walang anumang kapahamakang dumating sa amin. Ano sabi nila kay Jeremiah? Jeremiah, tama ka na. Tama ka na dahil hindi kami makikinig. Gagawin namin kung ano ang gusto namin. Kami ay sasamba sa mga Diyos-Diyosan, katulad ng dati namin ginagawa. Ano pong pagkakamali nila? Una, hindi po nila alam na ang salitang nire-reject po nila ay hindi salita ni Heaven, kundi salita ng Diyos. Kaya ano pong sagot ng Diyos sa kanila sa verse 25? Kayo at ang inyong mga asawang babae ay
nagsabi ng ganito, gagawin namin ang aming pinangako. Magsusunog kami ng mga handog sa reyna ng kalangitan at mag-aalay ng handog na alak sa kanya. Patunayan ninyo at tuparin ang inyong mga pinangako. Sabi ng Diyos, gawin nyo ang inyong sinabi. At sabi naman ng Diyos, sa verse 27 to 28, sinusumpa ako sa aking kakilang pangalan. Magbabantay ako upang padala kayo ng kasamaan at hindi kabutihan. Lahat ng laking na nagkasyuda na sa Egypto ay mamamatay sa tikmaan at sa gutom hanggang maubos silang lahat. Pagkatapos noon, saka mapapatunayan ng lahat ng nalagay sa Juda na nanirahan sa Egypto kung kaninong salita ang sa kanila o sa akin. Sabi po sa English, sa verse 28, then the whole remnant of Judah who came to live in Egypt will know whose word will mine or theirs. Gawin niyo, kung sinabi niyo ang pinangako niyo. At gagawin ko ang aking sinabi. Kanina pong salita, yung nanagilid. God's word. Ano po nangyari sa mga taong na nasa Egypt? Dumating po ang Babylon, at sila rin po ay napahamak at nawasak. Katulad po ng sinabi ni Jeremiah, katulad ng sinabi ng Dumating po hanggang ngayon. Sabi niyo nga, God's word stand. Mananatili ang salita ng Diyos. Katulad ng sinabi ni Jesus sa Mateo 24:35, Heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Sabi sa aklat ng Isaiah, di ba? The grass withers, di ba? But the word of God will live forever. Ang salita po ng Diyos, mananatili, magpakailanman. Ang katotohanan ng Diyos ay hindi magbabago. God's word will stand. Tayo po, ang salita po ng Diyos, hindi siya mag-a-adjust sa atin. Tayo po ang dapat na mag-adjust sa kanyang kalooban, sa kanyang mga salita. Ganun din po ang mga salita ni Jesus para sa atin. Ito po ay mananatili magpakailan. Kaya siguraduhin po natin na lumalakad tayo sa no? Huwag na tayong makinig sa kasinungalingan ng kaaway. Kaya nga po sa ating memory verse sa Book of James. Sino pong nasa Book of James na? Nasa po ito, sa Book of James. Sa 2, 3, 4, 5. Sa verse 22 to 25, ano pong sabi nun? Sa English. Sa English pa ako. Wala? Tagalog lang. Sabi po sa English, recite muna natin sa English. Do not merely listen to the word and so deceive yourself. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who look at his face in a mirror and after looking at himself goes away and immediately forgets what he looks like. But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard but doing it, they will be blessed in what they do. Basahin ko natin sa Tagalog. Tumuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, hinayaan ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin. At pagkatapos makita ang sarili ay umaalis at kinakalimutan ang kanyang anyo. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kausang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalari ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya tulad na nakikinig lamang at pagkatapos ay Kaya ano po yung mensahe ni Jeremiah para sa bayan ng Judah? Una, God's persistence or God's truth. Again and again, patuloy po kayong tinatawag na bumalik sa Kanya. At hanggang ngayon, ganun din po ang Diyos. And ultimately, God sent, sino po? His only Son, Jesus Christ, para po sa ating kaligtasan. Dahil ayaw niya po tayong mapahamak sa ating mga kasalanan. Ang kanyang sariling buhay, no, ibinigay niya doon sa krus para tayo ay maligtas at mapatawad. Kasi ayaw man niyang mapahamak, no? Mahal ka ng
Diyos at nais niyang lumakad ka sa kanyang katuwiran. Nais niyang siya ang maging Diyos ng iyong buhay. At pangalawa, His destruction and life. Yung mga kasalanan niyo ay ikapapahamak ninyo. Kaya mag-isip po kayo, yung mga ginagawa po ba natin pagsuwa, ikakabuti ba natin o sa bandang huli, ikapapahamak natin. Nais ng Diyos na sabihin sa atin, ang tunay na pagpapala ay nanggagaling sa buhay na sumusunod sa Panginoong Diyos. Sa katotohanan, dahil ang salita ng Diyos, sabi sa number 3, God's word stands. Ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailan. Ano yung pangalan ng church natin? Light of Life Church. Bakit? Ang mga taong na kay Kristo ay hindi na lumalakad sa kadiliman, kundi sa liwanag ng Diyos. At last Sunday, meron po tayong evangelization Sunday. Magbabahagi po tayo ng mabuting balita sa iba. Pero ano pong nagiging mahirap? Kaya hindi po natin ay bahagi ang mabuting balita. Alam po ang mahirap? Dahil hindi po tayo kamukha ni Jesus. Tama ba? Dahil hindi po tayo lumalakad sa katuliran niya. Hindi natin ma-invite yung ibang tao kasi tayo mismo. Hindi natin siya masusunod. Unahin po natin yung ating sarili at piliin po natin sumunod sa Diyos. Kasi kapag nakita ng Diyos, nakita ng mga tao ang Diyos sa ating buhay, kahit hindi na po natin sila i-invite, sila po mismo magiging saksi sa buhay natin na binabago ng Diyos at pinagpapala ng Diyos para sa ating pagsunod. Tama po ba? Tama po ba? Dahil iba kayo, kailangan po lumakad tayo sa katotohanan at iniwalag ng Diyos at ibahagi po siya sa iba sa lahat ng oras. Kayo po ba ay may natutunan sa aklat ng Jeremias? Ang ilang linggo na po tayo nag-aaral tungkol kay Jeremias. Kung meron po kang tutunan, isa pong bagay. Sumunod muna. Sumunod muna. No? At lahat ng bagay po ay susunod na lang ibibigay sa atin ng Diyos. At alalahanin po natin na tayo ay sumusunod, hindi upang maligtas. Tayo ay sumusunod dahil tayo ay ligtas. At inago na ng Panginoong Jesus. At dapat po natin panatiliin yung ating relasyon sa Kanya. Kasi ano pong picture ng Christian? Kawangis, katulad, kamukha ni So, kaya pakumbaba po tayo sa harap ng Diyos, kalikuran ng ating mga kasalanan na sumisiga sa ating buhay at lumapit sa kanyang mga salita. No? Tama po ba? Okay lang. Alalahanin natin ng Diyos pag nagbubukas ng Messenger at Facebook, no? Kaysa ibang bagay po yung ating maalala. Tayo po ay magtapos sa panalangin. Tayo ay manalangin. Maraming Diyos, maraming salamat po sa aklat ng Jeremias. Maraming salamat po sa mga bagay na natutunan namin at tinuturo mo po sa amin ang iyong katotohanan, Panginoon. Panginoon, nais mo po kami na lumakad ng ayon sa iyong kalooban. Kasi po ikaw ang Diyos ng aming buhay. Ang dalangin po namin na tunay nga na kayo po ang maghari, ang maging Diyos sa buhay namin araw-araw at manatili po kami lumalakad sa liwanag ng iyong katotohanan, Panginoon. Gabayin niyo po ang bawat isa na sa oras ng pagsubok, makahanap po kami ng pag-asa sa iyong mga salita, Panginoon. At sa oras ng tukso, Panginoon, papagtagumpayan namin iyon sa tulong mo, Panginoon. Salamat po sa iyong pag-ibig para sa bawat isa sa amin at sa buhay na binigay niyo sa bawat isa sa amin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.